Hello fam! Welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko sa inyo ang step-by-step process na ginawa ko sa pag-apply ng Australian visa. So before I start, gusto ko lang muna magpasalamat fam sa lahat ng nanood ng Melbourne vlogs natin. Natuwa ako sa mga appreciation messages ninyo, sa mga comments ninyo. Maraming salamat sa pag-appreciate ng Melbourne vlogs natin. And talagang na-in-love tayo sa Melbourne, no? I've been very vocal naman about it during our vlogs na nagustuhan ko talaga yung Melbourne and ang sarap lang talagang bumalik. And since may 1 year multiple entry visa naman tayo sa Australia, hopefully makabalik tayo soon and ma-visit din natin yung ibang parts pa ng Australia. So anyway, share ko na dito fam yung step-by-step process nung Australian visa application ko. Na-share ko to sa Instagram story ko na pagka-apply ko ng visa, like as in pagka-submit ko ng biometrics, kinabukasan na-receive ko agad yung visa grant ko. So ganun kabilis, within 24 hours, nabigyan ako ng visa ng Australian government. Okay, let's start fam. I-share ko na sa inyo ang step-by-step process. So itong process na ito ay makikita nyo naman sa Home Affairs website, no? And ilalagay ko yung website dito sa screen, no? Tapos ilalagay ko yung link sa baba para ma-access nyo rin siya sa mga devices ninyo. Syempre, number 1, check your passport, no? Kailangan maayos pa siya, wala siyang sira and all, and in good condition dapat, and valid pa dapat yung passport ninyo. Number 2, gather your documents. So nakalagay dito sa website, include as much information as possible to support your application. This includes English translations of your documents. We may decide your application without requesting further information from you. So step 3 is apply for the visa. Provide accurate information tapos apply online. Number 1, kailangan nyo lang mag-login or create an IMI account. So ilalagay ko rin yung website dito sa screen and ilalagay ko rin yung link sa description box below para click nyo na lang yan kung mag-create na kayo ng IMI account. Number 2, you have to attach the documents. Number 3 is submit family applications together. And number 4, pay the application fee. Anyway, lahat ng to mamaya ipapakita ko ng malinaw. So after you apply, kailangan magba-biometrics kayo, no? Magsa-schedule kayo ng biometrics dito or kung saan kayo malapit. Tapos once masubmit niyo yung biometrics na yon, maghihintay na lang kayo ng visa outcome. So ayan fam, 5 steps lang yan. Sobrang dali lang mag-apply ng Australian visa. Sa lahat ng experience ko, parang ito yung pinakamadali eh. Anyway, pakita ko naman sa inyo yung pag-apply na mismo doon sa website after mo mag-create ng IMI account. So mag-share ako ng screen record dito sa screen. Alright, so ayan, nakashare na sa screen fam yung website ng Home Affairs and let's assume na nakapag-create na kayo ng IMI account. So you just have to click new application or start new application, then ito na yung lalabas. So 1/20 is terms and condition. I-tick nyo lang itong I have read and agree to the terms and conditions. Tapos click next. So application context, current location, is the applicant currently outside Australia? So kung nandito ka rin nag-a-apply mula sa Philippines, click nyo lang yung yes. Next is, kailangan mo ilagay yung location nyo, Philippines, tapos status ay citizen. So yung select the stream the applicant is applying for, ang kailangan yung iselect dito is yung tourist stream. And then reasons for visiting Australia, tourism lang din ang sinelect ko dito. Okay, next, kung group processing, is the application being lodged as part of a group applications? Syempre, kung solo ka lang, no. Tapos, special category entry, is the applicant traveling as a representative of a foreign government? Ito, kung tourist lang naman, no lang din. Dito naman sa next slide, yung 3/20, magpo-provide na kayo ng passport details. So, family name, given name, sex, date of birth, passport number, country of passport, nationality of passport holder, date of issue and date of expiry, place of issue or issuing authority, and then national identity card. And then dito sa baba, Pacific Australia card. Ito, no lang naman ako kasi I'm not a Pacific Australia card holder. Tapos, place of birth, ilalagay din town, city, state, province, country of birth. Tapos, relationship status, other names or spellings, citizenship. And then dito sa baba may mga questions din ng previous travel to Australia. Has the applicant previously traveled to Australia? In my case, yes. Kaya yes ang sinagot ko. And then previously applied for visa to Australia? Yes din ang sinagot ko dyan. Grant number. Does this applicant have an Australian visa grant number? Tapos other passports or documents for travel, other identity documents, and health examination. Ayan, depende sa case niyo. Yes or no lang kayo dyan. Tapos click next.
next. So next slide, yung 4 of 20 is yung critical data confirmation. So ipapakonfirm lang sa inyo kung tama lahat ng mga details na ito. If ma-confirm nyo na tama, i-click nyo lang yung yes, tapos click next. Okay, next na 5 of 20, traveling companions. So may question dito, are there any other persons traveling with the applicant to Australia? So yes or no lang kayo dyan. And then click next. Next slide, 6 of 20, ito naman yung contact details. So you're gonna put country of residence, tapos residential address, country address, town, state, province, and postal code. Ilalagay nyo rin yung contact telephone numbers nyo dito. And then sa baba pa, postal address and email address. Once ma-fill outan nyo lahat ng ito, i-click nyo lang yung next. Next slide, 7 of 20. Ito naman ang authorized recipient and electronic communication. So may tanong lang dito, does the applicant authorize another person to receive written correspondence on their behalf? So ako, since ako naman nag-process ng application ko, nino ko lang to. Tapos sa electronic communication, nilagay ko lang yung email address ko. And then click nyo lang ulit yung next. Okay, next slide, 8 of 20. Ito naman yung non-accompanying members of the family unit. So may question lang dito, does the applicant have any members of their family unit not traveling to Australia who are not Australian citizen or Australian permanent residents? So depende sa cases ninyo fam, yes or no lang dito. Answer truthfully and then click next. Next slide, ito na yung entry to Australia. So proposed period of stay. Does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion? How long does the applicant plan to stay in Australia? Length of stay, planned arrival date, planned final departure date, and then study while in Australia. Ito importante din to. Will the applicant undertake a course or study in Australia? Yes or no? Tapos, will the applicant visit any relatives, friends, or contacts while in Australia? So ito, sagutan nyo lang ito fam. Depende no, depende sa mga cases natin, pero sagutan nyo lang ito truthfully and honestly. Once masagutan nyo yan, click nyo lang yung next. Okay, next slide is the current employment details. So ilagay nyo lang dito yung employment status nyo, further details, and click next. Next is financial support. So funding details. Give details of how the applicant's stay in Australia will be funded. So ako naman self-funded yung ilagay ko dito. So what funds will the applicant have available to support their stay in Australia? So enumerate nyo lang dito yung mga list of funds na magagamit nyo sa pagta-travel nyo sa Australia. Tapos click nyo lang ulit yung next. Next slide na tayo, yung health declaration. So maraming mga questions dito. Isa sa mga questions ay, in the last 5 years, has the applicant visited or lived outside their country of passport for more than 3 consecutive months? Do not include time spent in Australia. So marami pang mga questions dyan. Yes or no, answer truthfully, tapos click next. Next slide naman ay ang visa history. So dito naman, i-declare nyo yung mga naging previous visa nyo. Kung may current visa kayo, and kung may Australian visa kayo, ilalagay nyo dito. So has the applicant held or does the applicant currently hold a visa to Australia or any other country? So kung meron kayong visa for US, Schengen, Japan, Australia, or iba pa, i-declare nyo siya dito. Tapos may questions lang din sa baba, yes or no, answer truthfully, then click next. Next slide naman, declaration na to, na tama yung mga sagot mo, have read and understood the information provided. So yes or no lang yan, answer truthfully lang ulit, tapos click next. So next page ay i-display lahat ng mga details na na-input nyo sa mga previous slides. I-check nyo mabuti fam, kailangan tama lahat nung na-input nyong details dito. Once ma-confirm nyo na tama, i-click nyo lang yung next. So tapos na tayo doon sa filling out ng mga details, no? And na-click na natin yung next, ibig sabihin na submit na natin yung tamang details na in-input natin sa mga slides kanina. So ang next steps na natin ay mag-a-attach na tayo ng mga documents natin. So ang maganda dito sa Australian visa application, yung mga documents natin ay kailangan lang soft copy. So either nakascan yung mga documents ninyo, pwedeng picture, kailangan lang malinaw na malinaw yung picture nyo, pero sa akin mostly mga documents ko ay in-scan ko, even yung mga passports, photocopy ng mga bio page, ayan, lahat yan nakascan para mas readable siya, no? Pero pwede rin namang picture, as long as nababasa, okay lang din. So ito na fam ang mga documents na in-attach ko. So dito meron tayong 5 sections: travel document, evidence of applicant's previous travel, family register and composition form, evidence of planned tourism activities in Australia, and then evidence of financial status and funding for visit. So dito fam, kung ano yung mga documents na maisip ninyo na i-attach, okay lang din, no? Kung feeling nyo yung mga documents
documents na yan ay makakatulong sa applications inyo, pwede nyo siyang i-attach dito. Pero mag-share na rin ako ng mga documents na in-attach ko sa bawat sections na ito para maging guide din ninyo. And pwede kayong magdagdag ng mga documents dito, pwede nyong bawasan, and depende no sa cases natin kung ano yung sa tingin nyo makakatulong sa inyo, ilagay nyo lang dito. So sa travel document, ang nilagay ko dito ay passport bio page, driver's license front and back, national ID front and back, and PSA birth certificate. So again, lahat ng ito ay scan copy lang din. Next section naman dito sa evidence of applicant's previous travel, nilagay ko naman dito ay all pages ng aking passport with stamps and visa. So ang ginawa ko, lahat ng page ng passport ko, lahat ng may stamp, lahat ng may visa is in-scan ko dito. Ang dami nito, parang syempre lahat ng page ng passport ko nagamit mo na, 'di ba? So lahat ng 'yon i-scan mo lang tapos i-attach mo dito. Okay, fam, next section is the family register and composition form. Etong form na to downloadable naman to from the internet. Siguro maglagay na lang din ako ng sample dito sa screen. I-hide ko na lang yung mga details, no. So yan yung fill outan ko, nilagay ko lang yung details ng mga family members ko diyan, date of birth and home address. Tapos yan yung in-attach ko dito sa family register and composition form. Next section is the evidence of planned tourism activities in Australia. So dito nilagay ko naman ang aking travel itinerary and cover letter. So mag-share ako dito sa screen ng sample ng travel itinerary na ginawa ko for Melbourne. Tapos yung cover letter, simple lang yung ginawa ko. Sinabi ko lang na I'm a travel content creator and I'm planning to travel to Australia to create content sa Melbourne, and sinabi ko rin na I've been to Sydney before, and you can also check my social media accounts para makita yung mga contents na ginawa ko sa Sydney. So kayo, kung if you feel na meron pa kayong gustong i-add dito sa application ninyo, pwede nyo siyang ilagay sa isang cover letter tapos i-attach nyo lang dito sa section na ito. Last section is yung evidence of financial status and funding for visit. So ang nilagay ko dito is yung mga bank certificate and bank statements ko. Ito, nag-request ulit ako sa bank para updated yung mai-attach ko dito. Credit card statements, pwede din maglagay dito. So nilagay ko rin yung ORCR ko dito, yung mga house and lot information. Meron pang iba, pwede kayo maglagay ng mga ITR dito, yung DTI certificate ninyo, business permits if you are business owner, so lagay nyo na yan lahat dito. So kung ano yung mga documents na pwede nyong ilagay na makakapag-support sa application ninyo, ilagay nyo dito. Basta mapapatunayan niya yung financial status ninyo and funding for visit. So after ko may attach lahat ng ito dito sa 5 sections na ito, sinubmit ko na yung application ko. So once masubmit yung application, makaka-receive kayo ng email din, no, from Home Affairs na nasubmitted na yung applications niyo and pwede na kayong mag-biometrics. So ang next step ay nag-book na ako ng appointment for biometrics sa VFS Global. So ilalagay ko yung website nila dito sa screen and ilalagay ko yung link sa description box para click nyo lang yan kung magbubook na kayo ng appointments ninyo for biometrics. So madali lang yan, mag-login lang kayo sa VFS Global. Kung wala pa kayong account, create lang kayong ng account doon, tapos pagka-login ninyo, magbubook na kayo or magse-select na kayo ng appointment dates ninyo. So sa akin, ito yung timeline na ginawa ko, fam, no. May 23, nag-lodge ako ng application sa Home Affairs. May 23 ko din na-receive yung email na na-lodge na yung application ko and pwede na akong mag-biometrics. So May 23 din, nag-book na ako ng biometrics sa VFS Global website. May 23 yun, ha. Ang next available schedule na nakita ko sa VFS website is May 26. So May 26 ako nag-appointment ng biometrics and pumunta mismo ako sa VFS Global sa Circuit Makati yun kung tama yung pagkakaalala ko. And doon sa VFS Global, bago ka umakyat, kailangan mo munang ipastore sa storage yung mga cellphones mo, bawal yung mga electronic gadgets. Naalala ko pati yung portable fan ko hindi inalaw. So meron namang storage facility doon sa baba, magbabayad ka lang. Pero kung may kasama kayo, maganda iwan nyo na yung mga gamit ninyo sa mga kasama ninyo. Kasi pag akyat nyo sa taas, bawal yung mga electronic devices doon. So yun, nagsubmit lang ako ng biometrics doon. Madali lang din ang process sa VFS. Papakita nyo lang yung form ninyo, tapos magbabiometrics kayo. And that's it. Wala pa yatang 30 minutes sa tapos ako doon sa VFS, no? Tapos according sa website, ang biometric collection service fee ng VFS ay 615 pesos. After ng biometrics
ko, umuwi na ako, and then yeah, the waiting game begins. And then, dito ako pinaka na-surprise, fam, kasi ang inaakala kong waiting time ko is 1 week or 2 weeks, kasi yung first visa application ko for Australia, inabot ako ng 2 weeks sa paghihintay bago ko na-receive yung visa grant ko. But this application, katulad nga nung sinabi ko sa intro, kinabukasan, fam, May 27, na-receive ko yung email na granted na yung visa ko. So, ilagay natin yung screenshot no, nung sample ng visa grant na nakuha ko, pero takpan na lang natin yung important details. So, sa visa na ginrant sa akin, ang condition ay 8101, no work, and 8201, maximum 3 months study. So, sa nakuha kong visa, pwede pala akong mag-study sa Australia for 3 months, no? Length of stay ay 3 months from the date of each arrival. And then, yung date of grant ko is May 27, 2025. Tapos, must not arrive after May 27, 2026. So, ibig sabihin, 1 year yung nag-grant sa aking visa. Tapos, multiple entries siya. And the length of stay ay 3 months from the date of each arrival. And that's it. Ganun lang kadali, di ba? Sobrang straightforward lang ng application process for Australian visa. Create ka lang ng IMI account. Fill out lang necessary details. Submit the documents, biometrics, then maghihintay ka na lang ng result, no? So again, nagpapasalamat ako kay Australian Government Home Affairs sa pag-grant sa akin ng multiple entry visa ulit, and this time, sana masulit talaga natin siya. So magpaplano pa tayo ng mga ibang trips sa ibang parts naman ng Australia, God willing, makabalik tayo doon and ma-enjoy pa natin yung mga things or yung mga beautiful destinations ng Australia. So that's it, fam, for this vlog. Sana nakakuha kayo ng magandang information sa vlog na ito. Lalo na kung nagpaplano rin kayong pumunta ng Australia and first time yung mag-apply ng visa. Ayan, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. So hopefully, na-share ko na lahat ng details dito, fam, no? But if ever na may mga questions kayo, pwede nyo yung ilagay sa comment section below and we'll do our best na sagutin lahat ng mga magiging questions ninyo para makatulong sa pag-apply ninyo ng visa for Australia. So good luck sa lahat ng mga nag-a-apply ng visa and nawa ay ma-approve din kayo and mag-grant din kayo ng visa for Australia. So that's it, fam, for this vlog. Before ko yan itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Bankisyo sa Facebook, at JM Bankisyo sa Instagram, and at JM Bankisyo _ sa TikTok. Also, kung nagpaplano na kayo ng mga travels ninyo soon, pwede kayo mag-book ng mga hotels and activities ninyo sa Klook and pwede kayong makakuha ng discounts doon. All you have to do is search my name, JM Space Bankisyo, and then click nyo lang yung JM Bankisyo's Creator Shop and explore nyo lang yan and pwede kayong makakuha dyan ng up to 15% discount. Gumagana pa rin yung aking normal promo code sa ilalagay ko sa screen. Pwede nyo pa rin magamit yan sa pag-book ninyo para makakuha pa rin kayo ng mga extra discounts. So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like naman, fam, and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!